Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Pinoproblema po nila yung very existence nila. Kung makakasurvive sila rito sa panahon ni Trump. Yun po ang pinoproblema ng ICC. Ibig nyo sabihin, kasi wala talaga akong nababasa eh. International po ang sinesearch natin. Wala tayong nababasa yung mga sinasabi ni Bersamin at saka ni Boying Remulla na nakikipag-usap. The very existence ng ICC ang pinoproblema nila kung paano sila makakasurvive. Dahil nariyan na po eh. Pinagpagbobotohan na po. Mamaya papaliwanag natin yan. At iba pang mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang iniintay nyo, pindot na, okay. Alam nyo, budol yan, no? Yung talagang diversion po, correct na correct, diversion po. Kasi wala naman po, hindi po tayo niintindi ngayon ng ICC dahil busy po sila. Saan po sila busy? Sa kanilang problema sa United States of America. Ito po, Reuters. O, baka sabihin nyo ha, sinasabi ko na kasi maraming duda sa akin dito. Eh. Matagal nang nanonood pero duda pa rin sa mga pinagsasabi ko. Eh. Wala bang tiwala? Okay. Naunawaan nyo na yung ano. King of fake news pa ako. Alam mo ba yung Reuters, Gina de la Cruz? Kung hindi mo alam ang Reuters, wala akong magagawa. Ito po, ang Reuters po, kasama po yan ng AFP na pinagkukunan po. Ito po ang isa sa pinaka reliable source. Pag Reuters po ang kinunan mo o kaya yung AFP, halos pasok ka na sa banga. Okay. Na ikaw na yung mabangan ng asawa ko, gabi pa. Ito po, balita po to sa Reuters, exclusive, International Criminal Court. Ngayon po tong araw, mainit na mainit pa po to. Ngayon po tong araw, January 25. Yan. Exclusive International Criminal Court prepares for possible US sanction. Okay. Basahin lang po natin. The Hague. Yan. The International Criminal Court has taken measures to shield staff from possible US sanction, paying salaries 3 months in advance as it braces for financial restrictions that could cripple the War Crimes Tribunal, two sources said on Friday. Okay, ano po to? Sila po, na-sanction na po to nung unang term ni Donald Trump, yung ICC. Pero hindi po yung buong ICC. 2 tao lang, si Betsoida, no, yung kanila pong chip. Ano po yung sanction kay Betsoida at saka isa pa? Ang sanction po sa kanila, ipiprease yung kanilang asset. Wala silang mawi-withdraw. Ngayon po, ang pinag-uusapan po sa US Congress, ayan no,
the U.S. House of Representatives voted this month to punish the court for issuing arrest warrants for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Oh, fake news daw ako. Sa Reuters po to. Hindi po to sa Bersamin tsaka si Reuters po to. Kung hindi nyo po alam ang Reuters, ako na fake news. Okay. And this former defense minister over Israel's campaign in Gaza. Ayan po, no? Magbobotohan na po yung US Congress para po parusahan, no? Etong ICC. Dahil sa pag-i-issue ng warrant of arrest dito kay Benjamin Netanyahu na Prime Minister ng Israel. Okay, tuloy lang natin. The bill would impose, ito po yung pinagbobotohan nilang bill. Pagbobotohan pa lang, bill pa lang. Pag natapos ng botohan, pumasa na, act na o law. Dun yun, di ba? The bill would impose sanctions on any foreigner who investigates, arrests, detains, or prosecute U.S. citizens or those of allied countries that are not members of the court. That includes Israel. So ito po, paparusahan sino mang korte na magpe-persecute sa US citizen at saka sa mga kaalyado ng US kasama Pilipinas. Lalo na kung hindi sila member ng korte na yun. Isa lang naman yung tinutukoy dyan. ICC. Naintindihan nyo? Ang magpaparusahan ng US kung mayroong iimbestigahan ang ICC, no? Sa mga kaalyado niya, hindi siya member Hindi member ang US Sino mang US citizen ang iimbestigahan pa lang ha? Investigates, arrests, detains, or prosecute US citizens or those of allied countries that are not member of the court. Pasok na pasok tayo dyan. Kaalyado po ba tayo? Kaalyado tayo. So pag hinuli ng ICC, si Rodrigo Duterte parurusahan ng US. Pero hindi pa po yan Baka hindi na po makarating dun Bakit? Ngayon pa lang, pinag-uusapan na nila, paparusahan nila yung ICC mismo. Hindi na po si Betsoida, wala na si Betsoida. Si Karim Khan po ngayon yung pumalit Hindi lang po si Karim Khan, yung buong ICC po. Ano po yung pinataw nila kay Betsoida? Freeze ang asset. Sa US lang yan, siyempre. Di ba? Sasabihin ng mga pilosopo. Kung ipiprease mo yung asset ng kalaban na US, sa US lang yan, hindi po. Ito po, susundin ng lahat ng bangko, lahat ng financial institution na nakikipag-deal sa US. Ibig sabihin, kahit po wala sa US, halimbawa, bangko po niya nasa France, pero yung bangko na yun ay nakikipag-deal sa US, gumagamit ng dollar, kinakailangan sumunod siya sa US. Kung hindi, isa-sanction siya ng US. Ganon kalupit yung sanction na to ng ICC. So mapipress yung kanyang mga asset. Hindi na siya makakagalaw halos. Yung buong operasyon ng ICC mismo ang pinoproblema nila. Kaya nga para maunahan nila, hindi maapektuhan yung mga hindi na papasok pag hindi mo pinasweldo, di ba? Huwag mong pasweldohin yung mga tauhan mo, hindi na papasok yan. Nag-advance po. Ayon sa source nitong Reuters, nag-advance ng 3 buwan yung ICC sa kanyang mga tauhan. Okay, ikalawa pong punto. Bakit hindi na makakapag-operate o mahirapan na yung ICC na makapag-operate? Yung pakikipag-partner nila sa Microsoft, lahat ng datos ng ICC, nakakonekta yan sa Microsoft system. Ngayon, yung Microsoft ay US company. Susunod po yan kay Donald Trump.
Kaya matitigil po yung operasyon ng ICC dahil lahat ng kanilang datos, may partnership sila ng Microsoft. Kaya ano po ang sabi? Ito po, pahayag po to. Pahayag to ng presidente ng ICC. Ano sabi ng presidente ng ICC? Ito po. Judge Tomoko Akane warned. Siya po ang presidente. The court's president. Ito bukod po kay Karim Khan na chief prosecutor, ito pa po ang isang pinakamakapangyarihan sa ICC. In December, the court's president, Judge Tomoko Akane, warned that the sanctions would rapidly undermine the court's operation in all situations and cases and jeopardize its very existence. Ano po ang pinoproblema ng ICC ngayon? Yung kanilang mismong very existence. No? Pag prenis po yung asset ng ICC, walang bangko na makikipag-deal sa lahat ng pera nila, lahat ng asset nila na nakalagay sa bangko, saan mang parte ng mundo. Naka-fresh yan. Yung Microsoft na US company, susunod yan sa kanyang presidente. Mag-i-stop ng operation yan, lahat ng datos ng ICC, tigil. Wala na silang magagamit. Kaya mismo sabi ng presidente nila, presidente po to ng ICC, presidente to ng ICC, si Tomoko Akane, ang nagsasabi, no? This sanction would rapidly undermine the court's operation in all situations and cases. Lahat po to, no? Will rapidly undermine. Mabilis na hindi na po halos sila makakapagtrabaho. And it will jeopardize its very existence. Nanganganib na sila matigil ng operasyon. Wala ng ICC. Hindi na mag-exist after nito. Badong, baka biro lang yan. Reuters po to. Kaya, sino ngayon ang nanluloko kanino? Nananaginip po ako. Wala po to, inimbento ko lang. Galing ko mag-English, no? Imbento ko lang yan. Yan na naman tayo eh. Nananaginip daw ako. Galing ko po mag-English, no? Ito po, para baka sabihin nyo, niloloko ko kayo eh. Ito po ang pamagat. Marunong naman kayo mag-Google, di ba? Ito po ang pamagat nito. Exclusive International Criminal Court prepares for possible US sanction. Ang nagsulat po nito ay si Stephanie Vandenberg and Anthony Deutsch. Na ito po ay galing sa Reuters. Nagkakaliwanagan tayo Minsan mauuna rin tayo talaga sa balita. Ngayon, ito po ang tanong. Badong, sabi mo, ikalawang araw, meron na kagad sanction. Kasi po, kaya po hindi makapagbotohan, busy po ang Kongreso ng Amerika. Nakita nyo naman, tinetelevise po nila. Lahat po sila nariyan ngayon sa cabinet official ni Donald Trump. Ano tag doon? Yung sinusuri po nila yung mga appointed. Inaano po nila yung ina-approve po nila. Ina-approve po nila yung mga appointed officials ni Donald Trump. Baka next week, pagbotohan na nila to. Next week, iiyak na yung ICC. Ngayon, ibig bang sabihin, Badong, pag ganyan ang sitwasyon, hindi talaga sila nakikipag-usap sa Pilipinas? Wala naman sinabi si Boeing na nakikipag-usap ng ICC. Ang sinabi lang niya kung susuriin nyo, bukas ang Pilipinas na makipag-usap sa ICC. Wala rin naman sinabi na si Bersamin, kung susuriin nyo po yung sinabi ni Bersamin. Wala naman po sinabi na nakikipag-usap na yung ICC sa Interpol. Ang sinasabi niya lang,
no? Hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, pero kung idadaan nila sa Interpol, makikipagtulungan tayo sa Interpol. So ano po sa madaling salita yung sinasabi nila? Sinasabi nila yung mga yan para pag-usapan natin yung ICC, i-divert yung issue natin na may malaking problema tayo sa pinaka-corrupt na budget ayon kay Lacson, ayon kay Ted Filon, ayon sa na maraming tao na ito ang pinaka-corrupt na budget sa Pilipinas, sa kasaysayan ng Pilipinas. So, wala talagang usapin tungkol sa ICC. Maliwanag po yan, diversion lang ang hinihingi nila. Ma-divert po yung usapan. Kaya ibalik uli natin yung usapan. No? Ibalik po natin. Tigilan nyo yung mga panlilinlang. Ang dami nilang panlilinlang. Ano po ano po yan? Dalawa lang po ang pinag-uusapan natin. No? Ang pinag-uusapan po natin, bicameral report at saka GAA. Kung hindi umaamin ng Malacanang, sinabi nila, na-receive nila na kompleto, doon pa rin po tayo. Stick to the plan tayo. Tayo ngayon ang stick to the plan. Sino pa ngayon nagsasabi na ano ko? Na fake news ako? Inimbento ko lang to? Maniwala kayo kung Tagalog tong binabasa ko, baka imbento ko lang. Puta, English. Marami kong hindi alam na meaning ng English na yan. Ha? Ako ba magsasalita ng English? ICC braces for financial fallout from potential US sanction. US House Bill target ICC over Israel arrest warrants. Sanctions could limit ICC's financial transaction, threaten operations. Di ba? Yan po ang epekto sa ICC niyan. Don't me. I cannot Englishing myself. How could I? Okay, punta na po tayo rito sa, alam niyo po, again, nililihis po nila, no? Ang usapin po ng budget sa Pilipinas, matagal na po tayo nagko-question ng budget dito sa channel natin at sa mga channel po ng mga Duterte channels. Matagal na po na kino-question natin bago pa matuklasan ni Congressman Ungab na maraming blanco na pinirmahan sila. Ang problema po natin diyan, yun nga po, no, yung NEP po hindi po nila sinunod, yung NEP. No? Binago nila dahil ang gusto nila yung budget ng Pilipinas tumugon sa kanilang pangangailangan ng mga senador at congressman. Ano ba pangangailangan ng senador at congressman? Tumatakbo sila ngayon. Eleksyon. Pangangailangan nila makapagbigay ng ayuda. Ano sabi ni BP Sara sa ayuda? Ang ayuda, according to BP Sara, ay legal na pagbili ng boto. Dati patago pa po kung bumili ng boto ang mga politiko. Ano ibig sabihin? Gapangan po yan eh. Sa mga probinsya, gapangan po yan. Madaling araw yan. Ngayon po, lantara ng pagbili ng boto. True. Ayuda. Inimbento ko ba yan? Hindi ko inimbento yan. Sinabi yan ng Vice President ng Pilipinas. Nawiwili kayo sa kaimbento ko, no? Alam nyo, kung lahat yan na imbento ko, yung mga sinasabi ko rito, bigyan nyo rin ako ng award. Best Inventor. Napakagaling ko naman mag-imbento ng balita. O edi joke lang to. Natawa ka ba? Kung hindi ka natawa, di seryoso. O ngayon, ang tanong ba, ang problema lang ba natin dito sa budget ay blanco? Hindi po. No, yan nga yung ating problema sa budget. Hindi po siya naglilingkod sa mga Pilipino. Naglilingkod po siya dito sa ating mga politiko for re-election, at kung ano-ano pa. Bakit po
Yung buong Senate, inaprobahan nila na walang akap. Pagkatapos po ng BICAM, nagkaroon ng akap dahil binigyan sila ng 5 bilyon. 5 bilyon lang. Bumigay na sila. Tigto 200 million. Kung hindi ako nagkakamali. 200 million ang pinagati-hatian. Sabi nga ni Lacson, takanta siya eh. Bakit kayo natutuwa na binigyan kayo ng akap, hindi naman inyo yan? Yun ang akala mo, Lacson. Yun ang akala mo. Ito pong mga binabalita ko, hindi po simple to eh. Biruin mo, maibalita ko na merong naisip ko, merong magbobotohan. Kaya pag nagbotohan na tong sanction ng ICC, yari sa akin tong mga to eh. Okay, ang ginagawa po nila, ginagawa po ng mga yan, nilalabo po nila yung simple. Yung simple, ginagawa po nilang komplikado. Di ba? Ano po yung simple? Pagkatapos ng BICAM, yan na rin mismo. Bawal po palitan yung laman ng BICAM. Yan yung dadalhin sa Malacanang. Ang gagawin lang po ng Pangulo, pipirmahan niya or may ibibito siya. O yun nga po yung ginawa, may binito. Di ba? Pero never po siya, hindi po niya pwedeng bagu-baguhin yun. Wala pong karapatan yung Pangulo. O si Tatay Digong, nakukumpara po ngayon. Lahat ng tao, nakikita nyo po, no? Si Tatay Digong parang tatay lang na lasing, no? Pa-joke-joke, no? Kunwari, manghihipo. Iba po yung nanghihipo sa kunwaring nanghihipo. Wala pong kaso yung kunwari ka lang nanghipo. Okay. Dahil si Tatay Digong ay tinitignan lang nila siguro yung pagmumuka at saka sa mga kasuotan na parang hindi seryoso lagi. Nakikita po natin yung diferensya ngayon. Si Tatay Digong po ba napalusutan? Pinagbalakan nila. Hindi po, ang nagmamalaki po nito ay hindi po Duterte supporter ha. Si Lacson. Marcos po yan. Huwag niyong iboto. Pero wala kang magagawa eh. No? Maipagmamalaki niya dahil hindi nakalusot eh. Kaya niya pinupuri si Tatay Digong kasi sila yung nakakita ni Tito Soto na may in-insert. Pumalag sila. O, kaya maikukumpara po natin yung paraan ng pamumuno. Tapos yung paraan ng pagtugon. Ganyan lang po sila. Batuhan mo ng mga totoong balita, sasabihin fake news ka. Sinabi mo na kung sino yung source mo. Sinabi mo na kung sino yung mga writer. Fake news pa rin sa kanila. O, aaraw-arawin ko kayo next week ha. Pag yan, pinasa na yan ng US Congress, yan sanction sa ICC. Aaraw-arawin ko yung nagsabi ng fake news ako. Tandaan nyo mga kakulto ha. Sinabihan ako ng fake news dito, binabalita ko tong isa-sanction ng ICC. O baka hindi mo alam meaning ng sanction. Paparusahan. Ipiprease yung asset. Hindi lang po sa US, sa buong mundo. Okay. Nagsasabi ka ng totoo, gusto nilang labuin. BICAM, maraming blanco. Pag tinanong mo si Grace po, bakit po may blanco yung BICAM? Yung enrolled bill, walang blanco. Nanlito pa eh. Kaya marami na lito. Hanggang kanina, puta, tinatanong ako eh. Ako na sumuko kasi paulit-ulit na ako eh. Pag talagang yung mukha mo ganito, hindi ka talaga pagtitiwalaan eh. Sumuko na ako sa kasasagot. Sabi ko na lang, bahala kayo kung sino gusto nyong paniwalaan. Pero walang politiko. Tama, may pilosopo din kanina eh. Natutuwa ako doon sa pilosopo eh. Kung iba yung enrolled bill,
at saka yung GAB, yung General Appropriations Bill, kung iba pa yan sa BICAM, sino mga miyembro niyan? Di ba? Ano yan? Multo. Tama yun eh. Di ba? Piloso pong naubusan na ako ng pamimiloso po eh, kasi ang tagal kong diniskas. Oh. Sabi ko, BICAM report, once na pinirmahan na yan na yun. Ayaw maniwala, meron daw kasing enrolled bill. Yun na nga rin yung enrolled bill. Eh. Pwede mo bang baguhin yung enrolled bill? Kaya nga titignan nyo yan eh. Anong issue nila, nila, di ba nag-usap yung BICAM? Okay na. Issue nila Aimee tsaka ni Bato nung last year. Ang issue nila, wala yung akap sa pinag-usapan natin sa BICAM. Di ba? Wala raw yung akap. Last year to ha. Wala yung akap sa BICAM. Bakit nagkaroon ng akap? In-insert ng mga congressman. Tatawa-tawa yung mga congressman. Di ba? Ano sabi ng mga congressman? May pirma kayo. Wala nga yan eh. Ay, problema nyo na yan. Last year pa itong problema ha. Sabi ng mga congressman, pumirma kayo nang hindi nyo binubusisi yung pinipirmahan nyo. Sila na nagpalusot, binalik pa nila sa mga senador. Problema nyo yan, pumirma kayo eh. Parang sinabi nila, nalusutan namin kayo eh. Sino may kasalanan. Tapos ngayon, pangalawang taon, ganyan na naman. Pipirma kayo na hindi nyo binabasa. Ako, ang pamantayan ko, yung sinabing naisang ka. Wala namang terminong nadalawahan ka eh. Dapat walang nadadalawahan, lalo na senador kayo. Naisahan ka. Ibig sabihin, naloko ka minsan. Pero pag naloko ka mag-uli, pangalawang pagkakataon, naloko ka pa rin, hindi na kasalanan na manloloko yun. Uto-uto ka kasi. Kaya lagi kang niloloko. Ako hanggang isa lang eh. Hindi ka na makakadalawa. Wala naman terminong nadalawahan ako. Pare, nadalawahan ako. Agago ka kasi. Tatanga-tanga ka na. Ang tawag doon. Uto-uto, tatanga-tanga. Kaya si Aimee Marcos natuto na, hindi na pumirma. Si Bato natuto na, hindi na pumirma. Kasi silang dalawa yung galit na galit last year eh. Natatandaan ko, yan din, yung akap na yan. Wala yan. Siningit nila sa BICAM. Nung nag-usap sila sa BICAM, wala pa ring usapan ng akap. Nung pirmahan na, doon nila siningit. Hindi nila binasa yung pinirmahan nila. Tama rin yung mga congressman. Kaya ano lang rito, budulan lang dito. Nasaktan po sila. Ito lalo na si Bersamin. Bakit? Ang talas ng dila eh. Fake news yan. Fake news. Nung unti-unti natuklasan na nila. Hanggang kanina po, si DBM Secretary Amina, pinapaliwanag niya ganito. Kahit daw sa mga, tignan niyo yung paliwanag ni Amina, kanina, nagkaroon sila ng press con, di ba? Hindi ko alam kung kanina yun o kahapon. Ang sabi nila, kaya dito lumalabas eh, gimmick nila yan eh, yung enrolled bill, parang may bago pa eh. Kahit daw na nagpirmahan na, hindi naman daw 4,000 yung pinag-uusapan doon. Konting papel daw. Eto na yung paliwanag na bakit 200 tapos 4,000 yung enrolled bill. Sabi ni Amina ano? Ano na nga pangalan ng DBM natin? Sabi ni Amina. Amina Berlarwe. Kahit naman daw yung pinagtatalunan sa plenary,
yung i-approve nila, konti lang daw yun. Amina Pangandaman, yan. Konti lang daw yun, sabi niya. Kaya, ang mag-fill up na nun, ito termino niya, kaya alam mo na nambubudol eh. Kaya mag-fill up na daw nun yung mga, anong tawag doon? Di ba konti lang yung hawak nilang papel? Siguro mga summary lang. Tapos in-approve nila. Approve. Konti lang daw yun. O ngayon, ito ngayon ang tanong. Ang sabi niya, ngayon, ang magpupununan niyan, kung may blanco pa yan dahil doon palang pinag-usapan, ang magpupuno na raw dyan yung technical working group. O bago na naman, no? So, technical working group, kaya magiging 4,000 na, ilalagay na nila lahat bago pa pirmahan. Doon ka nahuli. So, ibig sabihin, Amina Villaruel, Pangandaman, ang ibig mong sabihin, bago pirmahan, kinakailangan, wala ng blanco. O yun nga yung sinasabi namin. Kaya kahit na anong paikot ninyong paliwanag, babalik dun kay Ungab. Di ba? Babalik sa sinasabi ni Ungab na pumirma kayo ng may blanco. Babalik dun. Tama naman yung pinapaliwanag mo. Nanlilito ka rin eh. Di ba sabi niya, yun, mga draft lang yung hawak nila. Pwede yun, draft lang yung hawak nila, di ba? Draft yung kanilang hawak, tapos mag-didiskusyon, i-approve nila, draft yung hawak nila, pwedeng blanco yun kasi draft. Pwedeng blanco yun kasi draft. Tapos ibibigay nila sa working committee, a technical working group, may mga termino no? Doon na makukumpleto yun. Tapos pipirmahan na nila. Yun nga po yun. Pinirmahan po nila ng may blanco. Pinahaba nyo lang eh. Sinortcut na nga ni Ungab eh. Doon na si Ungab sa napirmahan yung BICAM committee report na tinatawag nyo na ngayong enrolled bill na tinatawag ng iba General Appropriations Bill. Pipirmahan mo lang yan kung nabasa mo. Kasi mamaya yung inapprove nyo, hindi pala yan. Magaya kayo kay Aimee Marcos at saka kay Bato last year na nung umangat